Maaga pa sa opisina pero ramdam ni Elena na may nagbago. Hindi dahil may nagsasalita, kundi dahil masyadong maraming tahimik. May mga empleyadong nakaupo sa kani-kanilang mesa na parang may gustong sabihin pero piniling lunukin na lang at may mga matang umiwas bago pa man siya tuluyang makalapit. Habang naglalakad siya sa work floor, may mga bulong na hindi na masyadong itinatago. Hindi na tanong kung ano ang totoo, kundi kung sino ang dapat sisihin ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi aabot dito. Marahan ngunit malinaw na sabi ng isang boses. May trabaho pa sana tayo, sagot ng isa pa. Parang mas galit sa nangyari kaysa sa mali. Hindi huminto si Elena, hindi rin siya lumingon. Sanay na siya sa ganitong uri ng katahimikan, yung may kasamang sisi, yung mas masakit kaysa sigaw. Sa pantry, 2 empleyado ang biglang tumigil sa usapan nang makita siya. May nagkunwaring may inaayos, may tumingin sa dingding. Walang diretsong tingin, walang direktang salita. Lumapit si Claudia, mababa ang boses, pero malinaw ang bawat salita. Sa'yo na napunta lahat, sabi niya. Mas madali kasing magturo ng tao kaysa umamin na matagal na tayong mali, sagot ni Elena, hindi galit, hindi rin nagtatanggol. Sa hallway may humarang sa kanya. Isang lalaking halatang puyat, halatang pagod, halatang galit sa sitwasyong hindi niya kontrolado. Alam mo ba kung ilan ang posibleng mawalan ng trabaho dahil dito? Tanong niya, hindi sigaw, pero may diin. Alam ko, sagot ni Elena, diretso. Alam ko rin kung ilan ang matagal nang nawalan ng dignidad bago pa ito. Hindi na sumagot ang lalaki. Lumagpas si Elena, dala ang bigat na alam niyang hindi na mawawala. Sa conference room, muling nagtipo ng board. Wala nang sigawan, wala nang paligoy. Lahat ay tungkol na sa epekto. May reklamo, sabi ng isa. May umaalis, dagdag ng isa pa. May gustong ibalik ang dati, bulong ng isa. Tahimik ang chairman, pagod ang boses ng magsalita. Hindi na natin pwedeng ibalik ang dati, wika niya. Pero pwede nating piliin kung paano haharapin ang susunod. Walang tumutol. Hindi dahil lahat ay sang-ayon, kundi dahil alam nilang iyon na lang ang natitira. Paglabas ni Elena, ramdam niya ang bigat sa balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang siya na ngayon ang unang sisingilin, hindi ng batas, kundi ng mga taong nasanay sa katahimikan. Sa gilid ng opisina, nandoon si Mang Arturo, parang laging naroon bago pa kailanganin. Hindi lahat ng bayad ay pera, sabi niya. Minsan, ikaw ang unang kabayaran. Huminga ng malalim si Elena. Handa ako, sagot niya. Alam ko, sabi ng matanda. Kaya nga mas mabigat. Pagsapit ng hapon, mas kaunti na ang tao. May mga nag-empake ng tahimik. May mga umalis na walang paalam. Ang opisina ay parang isang lugar na unti-unting binubura ang sarili nitong bakas. Sa huling tagpo, mag-isa si Elena sa mesa. Nakatingin sa mga papel na minsan niyang pinirmahan, hindi para protektahan ang sarili, kundi para itama ang matagal ng mali. Hindi ito tagumpay, hindi rin ito kabiguan. Ito ang pagpiling manatili kahit ikaw ang pinakamadaling sisihin. May mga katotohanang walang agarang gantimpala. May mga paninindigang may kasamang pag-iisa. Pero sa dulo, ang presyong hindi nakikita ang siya ring naglilinis ng konsensya. May mga pagkakataong ang paggawa ng tama ay maglalagay sa iyo sa gitna ng galit ng marami. Kapag pinili mong magsalita, hindi ka agad ipagtatanggol. Pero unti-unting lilinaw kung sino ang may tunay na lakas ng loob. Kawikaan 21:2. Ang bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang paningin, ngunit sinusukat ng Panginoon ang puso. Isulat sa comments ang salitang ka-smart kung naniniwala kang may halaga ang paninindigan kahit mag-isa. I-share ito sa taong piniling magsalita kahit may kapalit. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.